'di Hmm. ba? Yung ano, nung time na yun, I remember, pagdating ng 8 o'clock, nagwawangwang na yung ano, yung sirena kasi ano na, ang tawag Curfew. doon, curfew na. Tapos Mm. ngayon, syempre nag-aaral ako noon. So, first year high school ako. So, pagdating ko sa ano sa eskwelahan, nagkukwentuhan yung mga ano, uy, alam mo ba yung ano, yung si Mang ganito nahuli dun sa ano sa curfew, Mm. binarel, yung mga Mm. ganon, 'di ba? Parang Mm. oh my God, talaga? Sabi ko, inililinis ko pa yung bahay noon, para bigyan akong 20 pesos. Oo, 10 walang piso, 'di ba? Parang ganun. due process, 'di Wala ba? eh, talagang ano, yun yung ano, yun yung naranasan ko, baka may magsabi Mm, kasi na mm. ano eh, Hindi naman puwedeng i-negate But, kung anong this naranasan is mo dahil legit yun, 'di ba? yun yun 'no, tapos may tangke na dumadaan dun everyday 'no, from, Mm. daan ng daan, tapos nasisira yung kalsada, yung sementadong kalsada. Kasi nga, Mm. pagdadaan yun, takbuhan na kami kasi nakakatakot, ang bilis eh, mabilis sila Oo. magpatakbo. So Oo. yun yung ano, yun yung mga naranasan ko dun na hindi kami taga roon, 'di ba? Mm, Isa mm. pa Sa yun. summer po itong setting na 'to. So, totoong sa Summer summer yan. mo na-experience 'to 'no? Ito sa summer, oo. Mm, So, mm. yun. Tapos, siyempre, iba yung mundo nung nasa Metro Manila ka, tapos dinala ka doon, nung pagdating mo doon, parang, oh, wow, ang sarap, parang presko ng hangin. Oo, oo. Ta- Tapos, ang lapit namin sa dagat. Di ba? Parang, Mm. yung isda nun, ano, nakakabili ako ng 5 piso. Ang laki-laki. Talagang, ano, sa Mm. mangingisda. Mm. Parang ulam na namin yun for 1 week because yung kuryente nun, kung natatandaan ko pa, mga 4 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock lang in the morning. Tapos Mm. pagdating sa hapon, 5 o'clock in the afternoon hanggang 7 or 8 ng gabi. So Mm. Mm. pagka nag-curfew na, takbuhan na kayo. Madilim yun. Wala na kayo nakikita. Mm, mm, Yun mm. yung ano doon. Oo. Tsaka yung Mahirap. ano eh, may nagsabi kasi kanina dito eh, sabi niya mag-move on na daw tayo. Nasaan na ba yan? No, no, no. Ah, Okay. Ako ayan, sasagutin ko eh. move on please 4 decades ago. Sige nga. Ako nag-move on naman ako, 'di ba? I have a career, andito ako, may ginagawa akong trabaho. Nag-move on naman ako. Tapos hindi naman ako member ng mga kung anong mga organizations sa right now, 'di ba? Mm. Pero ang move on is hindi mo pwedeng kalimutan yung nangyari sa iyo. Mm. At 'di Mm. ba? Yung tapos pilitin mo sana na hindi na maulit 'yon kasi Correct. hindi maganda Oo. talaga. Sa akin Oo. ang experience ko sobrang wow, namamatay yung tao, parang gano'n. Mm. Wag sanang mangyari uli, 'di ba? Oo, Parang oo. gano'n. Parang so we have to show this para sana hindi na pamarisa o hindi na ulitin. Parang gano'n yun Mm, siya. Parang mm. yun yung ano Oo, ko, si Jel pala take taga away. Waray, Waray. Sabi niya, "I Yeah, hate yeah, how yeah. many horrible things happened dito sa Samar, kaso nakalimutan na ng Mm. mga tao." Yes, yun eh, 'di ba? Dapat naalala mo palagi. Oo. Parang At saka naalala mo, yung pinapaalala nyo na oo eh. sa mga susunod na henerasyon, parang ikuwento nyo para at least, 'di ba? Hindi na Mm. maulit. Yun naman yung ano Oo. mo, yung point mo doon eh. Hindi At saka naman yung ano eh, hindi lang mag-move yung on ka na, hindi yun eh. Hindi ganoon. saka hindi lang yung pagbabantay na mag-declare ng martial law, kundi yung konteksto na kini-create at nangyari nung panahon ng martial Yeah. law. Kasi katulad nga nung sinabi natin, may nag-comment dito kanina, sabi na, nung panahon ng martial law, itong mga kwento na 'to nabalitaan na lang natin Mm. nung 80s na. Yes, Kasi oo. nung martial law, wala namang news, walang nagbabalita, 'di ba? Pagkatapos yung nakita natin doon sa movie na dinidisplay yung mga bangkay para maghasik ng takot sa mga mamamayan. Nagki-create ng mukha ng kalaban itong mga NPA na nakikipagdigma at therefore nandyan yung gobyerno para i-rescue kayo na kailangan nyo ngayon yung gobyerno, 'di ba? So, Yeah. ganun ang nangyayari. Tapos tingnan mo ilalatag yung mga bangkay doon Mm. para ipakita sa mga tao na ano dapat matakot kayo sa amin. 'Di ba parang gano'n eh. Mm. Tapos Mm. walang lumalapit. Even kilala mo yung nung Mga pinatay. yung isang yung pamilya niya yon, yung nandoon, hindi siya Oo. lumalapit doon. Oo. Because takot sila. Baka mamaya sila naman yung ano,
sila yung pag-initan, alam mo yun, mga gano'n. Mm, mm. O baka Mm. sabihin na, o kamag-anak mo to. Nandun naman sa movie yun eh, di ba? Parang, kilala mo Yeah, sila, no? Parang gano'n. Tapos oo. sinasabihan din ni Professor si Hector, si Sir Hector, sinasabi niya Mm. na, o lumapit ka na naman doon. Alam mo, pag lumapit ka doon, ano ka, ganyan, di ba? Mm, Parang mm. gano'n siya. So, Oo. yun. And yet, tingnan mo o din na-experience natin yan ng matagal, 1972 to, kailan ba na-lift? 1980, 80 ata. Baka well, 81, ay hindi. Tama ba? 80, 84? 81, 81 81, ba? 8, Oh, hindi ko masandaan eh kung kailan yun. oo. So, ilang Yun. taon yun. Ang daming namatay. Ang dami na ring movies na nagawa na tungkol dito. And yet, for the past 6 years, it happened again. Hindi nga kailangan ideklara ng martial law. Ang daming pinatay, di ba? Tuwing umaga, pagtingin natin sa dyaryo, naka-display yung mga pinatay ng, you have EJK, yung mga Yes. biktima ng campaign against drugs, nandyan. Pinag-usapan pa lang natin ni dating Senator Trillanes yung pag-shutdown ng media, diba? Nung panahon ni Yes. Duterte na wala ang ABS-CBN Mm. at kumalat ang mga trolls. So nag-create ng naratibo na may kalaban ng gobyerno. Ito yung NPA at saka yung drugs. At kailangan mo Mm. yung gobyerno para i-save ka nito. Hindi ba parehas na parehas, and yet hindi kinailangan ni Duterte i-declare ang martial law. Pero yung Mm. konteksto, yung political na nangyari, parehas na Mm. parehas, no? So, ako dun ako nalulungkot kasi sometimes we easily give up our rights dahil naniniwala tayo sa Tama. mga ganitong naratibo.